Evening po. Yan, talaga namang scattered tayo. Scattered. Hiwa-hiwalay. So, ganyan naman po daw dapat eh. Lalo na, pag nagkakayag ng salita ng Lord, dapat hiwa-hiwalay talaga. Para mas marami tayong ma-harvest. Di ba dapat tate? Happy October! Masaya ba kayo dahil October na ngayon? Happy first day of October. Ang bilis ng panahon, ano po? October na. Parang kailan lang. So sabi nga ng mga naglalagay ng schedule, ay, October na pala. Yung mga gumagawa na schedule natin, ano na sila aware sila sa petsa. Di ba? Ngayon, tayo din pong mga lingkod ng Lord, nagiging aware na tayo, no? Kasi titignan na natin, ano bang ganap ko sa susunod na buwan. So, dapat ngayon parang tinitignan na natin kung ano yung ganap natin this full October. So, sa ngayong gabi po, sa Jeremiah, samahan niyo po ako na gumawa din ako ng PowerPoint. So, wala tayong internet, kaya sayang. Pero okay lang. Sa chapter 29 po tayo. Jeremiah 29, 4 to 7, at saka 10 to 14. Ito po ay letter ni Jeremiah sa mga taga-Israel na sinakop dinala sa Babylonia. Diba? Sinabi doon na magsisettle down sila 70 years. Diba? Na kung binasa po natin yung Bible, mag-relate po tayo dito sa Jeremiah 29. Pero alam natin yung Jeremiah 29:11. So, gusto ko lang palawakin kung saan nga ba nakuha yung Jeremiah 29:11. Marami kasi sa atin yun ang ating life verse. Which is sobrang naman talaga yung promise ng Lord. So, pag-aralan natin ngayon kung paano nga ba nasabi ni Jeremiah sa mga Babylonia, ay sa mga na nasakop ng Babylonia, na nandun sila, kung ano yung hardship. Imagine po, di ba? Siguro marami sa atin ngayon sa trabaho, nadidrain, di ba? Tapos yung mga relationship na magugulo, tapos yung mga plano natin, bakit ako nandito sa plano na to? Pero hindi naman ito yung ginusto ko. Sa bansa natin, bakit ako nandito sa Pilipinas na napakagulo, corrupt na bansa? Diba? Ang dami-dami nating dami-daming issue, dami-daming pumapasok sa natin, which is sabi ko nga, dapat hindi tayo mag-isip yung mga nangyayari sa bansa natin. Politiko kasi yan, di ba? Politika yan. Pero, affected ka eh. Kaya nga, ito siguro yung kasi nagpapray talaga ako kasi kami ni Ate Luz, nagpalit kami. Dahil dapat si Ate Luz niya, tapos nagpalit kami kasi nga, kanina lang nakita yung schedule, which is kaya, yung pinagpray ko muna talaga kung ano ba yung message ngayon, which is dapat na marinig natin lahat. So sabi nga dyan, sa awit, pero meron lang po muna ako sa awit 137, verse 1 to 4. Ang sabi po dyan, huwag kang mabalisa dahil sa masama, huwag mong kaingitan, likod nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta, tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ay 137 yung pala. Mali. 137. Awit 137, 1. Para mas maintindihan kasi natin yung nararamdaman ng mga sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami nakaupong tumatangis sa tuwing Sion aming naaalala. Sa sama ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala namin lira. Sa amin ay iniutos na hindi, sa amin ay lumupig, na aliwin naman sila ng matamis naming tinig tungkol sa Sayon, yaong paksa, ngayon nais nilang awit. Ang awit para kay Yahweh, paano naman aawitin, samantala
nagbihag sa lupain hindi amin. So, alam niyo po yung kanta nga, no? Oh, the rivers of Babylon. Diba? Yan yun. Pag pinasa natin sa English. So, sabi nga dyan, yung pala yun, ano? Sabi nga dyan, paano ako paawin? Nandito ako sa hardship. Nandito ako sa bansang Babylonia na binihag kami, di ba? Binihag kasi sila ng bansang Babylonia. Bakit nangyari yun? Israel. Binihag sila ng mga Babylonia sa bakit po nangyari yun? Kasi nga, sabi nga dyan, hindi naman dito yung pinplano nila, di ba? Pero bakit nandun sila sa panahon na yun? Bakit nandun sila sa rivers na yun? At makikita natin kung paano yung naramdaman nila. Ano yung nararamdaman mo kung na-captured ka at nadala ka sa isang lugar na hindi mo ginusto. Alam ko po kami, ang tawag sa amin ng mga taga-Bulacan tayo. Ano po? Nung una, hindi ko natatanggap eh. Nung unang lumipat po ako dito. Sabi nila, uy, yung mga yung dayo doon, yung pala yung tawag, no? Pagka hindi ka taal na taga-Bulacan. Nangungupahan kasi kami noon eh. So sabi nila, dayo daw kami. So siyempre, katulad ng mga Israelita, napakahirap po na mapunta ka sa isang lugar na hindi mo ginusto. Diba? Mayroong mga chances sa buhay natin na may mga pagkakataon na nandun tayo sa mga sitwasyon na hindi naman natin ginugusto. Ano po? Pag tinanong tayo mga parents, o kahit tayong lahat, pag tinanong tayo, anong plano mo sa buhay? Diba? Merong magsasabi, makatapos ako ng kolehiyo. Meron nagsasabi, makahanap ako ng mabuting mapapangasawa. Diba? Meron nagsasabi, magkaroon ako ng magandang bahay. Meron nagsasabi, magkaroon ako ng maraming pera. Di po ba? Pero, kayo po, pag tinanong ko ngayon, anong plano niyo sa buhay? Gusto ko lang pong i-challenge, kahit sa isip niyo lang kung ano yung magiging sagot niyo. Nakaisip na kayo sagot? O sige, sa isipin niyo na lang yan. Naisip niyo ba? Ay, plano mong maglingkod sa Lord. Plano mo pa palang maging plano mo pang maging teacher, di ba? Word. Plano mong magkaroon ng life group, ng sarili kong life group. Sumali kaya sa isip natin yung plano natin together with God. Di po ba? So sabi ko nga, nung unang sinabi nila sa akin ayun, patotoo lang din po na nung sabi sa akin na mag-elder, kasi sabi ko nga, bata-bata ko pa, elder na ako. Parang nasaktan ako ng very light. Kasi sabi ko nga, matanda na ba ako? Eh, sasabihin nila, elder ka na. Ibig sabihin, matanda ka na. Kaya tuloy, pag iniisip nila, uy, elder Marvick, bakit ilang taon na ba siya? Di ba? Parang kasi. Pero sabi ko nga, plano ba ng Lord? Sabi ko nga nung nandito, hindi ako ilalagay ng Lord sa lugar na ito at wala siyang plano. So, sa mga nakakaalam po, yung prayer request ko is magto 2 years na which is yung sa bahay namin, yun doon sa lugar namin. Hanggang ngayon, hindi papakita yung developer namin. So, nakahang, lalo na ako nakahang yung lugar namin. Pero sabi ko nga, God's will, ano ang plano ng Lord sa akin? Bakit ako dinala dito sa San Jose? Yan, tapos dinala sa Colyani. Diba? Sa totoo lang, ayaw ko talaga umalis sa lugar namin. 5 years po na yung darling ko ay nandoon. Dito siya nagtatrabaho sa Claridel, dyan sa Bulihan. At uwian siya sa Valenzuela. So, uwian siya 5 years. Kahit anong luhod niya sa akin, para sabihin niya na mangupahan kami dito sa Bulacan, ayun ko. Kasi comfort zone ko eh. Pag may special ka kasi, kailangan mo yung buong pamilya mo, di ba? Kasi kailangan mo may magbabantay, maraming mag-aalaga. Nasa compound kami ng, alam mo yun, yung nandun ka, comfort ka, kasi marami kami iniiwanan. Hindi ko talaga po naranasang magpaligo ng anak. Yung maliliit, kaya takot ako maghawakan. Kaya pag napansin nyo, hindi ako mahilig humawak ng mga baby, ng mga bata. Kasi hindi ko talaga ako nasanay. Mga tsahin ko yung mga nag-aalaga. Kaya lang, bakit kami dinala dito ng Lord? So sabi ko nga, ang galing ng Lord, meron talaga siyang right timing. So sabi ko dyan, sa verse na pag-aaralan natin, gusto ko lang po
natin. At gusto ko lang ipaalala sa ating lahat na kung humaharap tayo sa mga hardship sa buhay, which is lahat tayo may hardship. Katulad nga yan, marinig mo lang yung mga kwento, yung mga nangyayari sa Pilipinas, malulungkot ka na. Ano po? So, tapos, marinig mo pa yung kwento ni Umare, ni Kumpare, tatatagal pa yung lungkot mo. So, kaya marami mo talagang nalulungkot ngayon. Pero sabi nga dyan, keep on living even if it's hard. Wala ka namang choice eh. Diba? Kahit mahirap ang buhay, kailangan mong mabuhay. Ano ba? Tama ba yun? Pag bata ka, sabi nga, Adulting 101, naiintindihan mo lang ang lahat pag tumatanda ka na, nagkakaedad ka na. Pero pag bata ka pa lang, enjoy it. Huwag mo munang madaliin. So, sabi mo sa verse 4 to 6, yan, sa Jeremiah 29, so bakit nga ba hinayaan ng Lord ang Israel na pasakop ng Babylonia? Diba? Dahil sa kasalanan na nagawa nila, kaya hinayaan ng Lord. So, God said, alam niya na mahirap ang buhay natin. Frustrated tayo, di ba? May mga oras na gusto na natin mag-quit, di ba? Pero ang sabi diyan sa verse 4 to 6, 29, 4 to 6. Kung nabasa na natin, kasi wala po yung kasi nilagay ko yun sa sa PowerPoint, kaso wala na tayong internet. Ito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel sa lahat ng mga taga-Jerusalem na di nalanghabihan sa Babylonia. Magtayo kayo ng mga bahay at diyan na kayo tumira. Magtanim kayo at inyong kainin ng mga bunga. Mag-asawa kayo upang magkaanak. Bayaan ninyong mag-asawa ang inyong mga anak nang sila'y magkaanak din. Magpakarami kayo at huwag ninyong bayaan kayo'y umunti. So sabi nga dyan, kung saan ka na dinala ng Lord, mag-prosper ka. Alam mo yun ang challenge sa atin ngayon. Kaya sabi ko nga, kahit saan tayo dalangin ng Lord, kahit saan church tayo dalangin ng Lord, kasi may pagkakataon talaga na may iwanan natin. So kami talaga sa Bulacan, pangatlong church na to. Magkaiba kasi kami ng church ni Kimberly, pero paminsan-minsan nag-aano kami, sumasama ako sa kanya. So kasi nga, kailangan magkaiba kami. Ang simba ko Saturday, siya Sunday. Ganun po kahirap yung sitwasyon. Pero sabi nga, even if it hurts, kailangan mo humanap ng paraan kung gugustuhin po natin. Ano po? Alam naman natin, bakit tayo nilagay ng Lord sa lugar na ganito? Bakit ako nandito sa, sa bansa na puro, yung sila-sila lang ang nananagana, di ba? Bakit gano'n? Bakit kailangan na nandito tayo sa isang lugar na Pero sabi ng Lord sa atin dyan, kung saan ka dinala ng Lord, mag-prosper ka. Tanggapin mo, di ba? Tapos sa verse on, keep on praying even those who hurt you. Sa verse 7 po, yan ang sinasabi sa atin. Sa verse 7, Verse 7, ngunit pagyamanin ninyo ang lungsod na pinagdalhan ko sa inyo, idalangin ninyo sila kay Yahweh sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y umunlad. So ito, kaya po ito yung napili ko talaga dahil sa verse na to. Sabi nga dyan, ano ang ginagawa ng mga Kristiyano sa panahon ngayon na nagkakagulo sa Senado? Kailangan ba nating sumama doon sa nagrarally? Kailangan ba natin na isigaw ang ibaba ang presyo ng fishball? Joke lang, yun ba yun? Tingnan ko lang kung nakikinig kayo. Ibaba ang presyo ng fishball. Kailangan ba natin sumama sa ganon? Pero kung prayer rally yun, manapapano na sumama tayong lahat. Pero yung kung pray, hindi naman po ako against sa ganyan. Hindi po ako against. Hindi ko naman sinasabi na mali iyon. Ang sinasabi ko lang po dito, ipag-pray natin. Lalo na yung nakakasakit sa atin. Even, alam mo po, kahit sabihin natin, hindi naman ako affected niyan,
Kasi problema ng bansa ko yan. Problema ng mga negosyante, problema ng mga nakaupo, di po ba? Pero ang sabi po dyan, pray po natin sila. Ipanalangin natin sila dahil kung ipapanalangin natin na managana yung bansa natin, anong mangyayari sa atin? Mananagana din tayo. Amen? Amen ba? Kaya mag-pray pa rin natin Pilipinas. Di ba? Yung mga nakasakit sa atin. Si Diskaya, mag-pray pa rin natin siya. Di ba? Sinaktan niya tayo. Di ba? Pero kailangan natin sila ipanalangin. Pero sabi nga dyan, ano nga ba yung wish mo? Sabi ko nga pero ako nabasa doon, sabi niya, ano yung wish? Gusto ko, dun sa memes, no? Sabi niya, ang wish ko, matupad ang wish ni Cara David. Wow, bago yun Kaya sinerge ko talaga, ano ba kasi yung wish ni Cara David? Nakakagigil naman to. Hindi pa sinabi kung ano yung Hala pa, magsa-search pa tuloy ako. Yung pala ang wish niya, mamatay yung mga kurat. Diba? Ayaw niya na magaling sa kanya. Sabi ko, pag Kristiyano ba, pwede yun? Pwede ba yun? Hindi, diba? Pero kasi sabi niya, ang wish naman niya, yung wish ni Cara. Hindi naman yung wish yung Ang sinabi naman niya, yung wish ni Cara. Pero yun, joke lang po yun. Kahit po ganun, wag po rin natin i-wish. Ano po? Diba sabi natin sa bubble gum na yung wish daw niya na mawala yung mga politiko. Tapos lahat sila nawala. Ganun sana kadali, no? Na pag sinabi mong mawala yung mga makasalanan, bigla na lang mawawala dyan, tapos wala na palang matitira sa atin, kawawa naman tayo, wala na nag-iwan. So sabi nga dyan, galit tayo sa mga korap. Pero hindi natin napapansin na nakukurap din tayo. Ano po? Kaya lang sa kanila, sobra-sobra naman kasi. Sobrang malaki, kaya tayo nasasaktan. Pero sabi nga dyan, keep on praying even those who hurt you. Meron kong dalawang negosyante, sari-sari store, magkatabi sila. Tutulay pa to. Hindi tutuloy. Magkatabing sari-sari store. Laging nag-aagawan sa customer. Laging nagbabagayan. Kasi syempre, gawan sa customer, saan ka bumili? Eh ngayon, nayakot ng angel. Pinuntahan isang gabi yung, syempre, Kristiyano yung pupuntahan niya, angel Kasi isa hindi Kristiyano ng dalawang negosyante. Pero dapat di siya rin yung pag-away kung Kristiyano na siya. Kaya pinuntahan siya, tinanong ng gabi, bibigyan kita, tutuparin ko yung wish mo. Pero, ito lang, meron ng twist. Tutuparin ko yung wish mo, pero kung ang wish mo, halimbawa, ang wish mo ay isa sa'yo, dalawa ang mangyayari doon sa katunggaling mo, sa kalaban mo. Diba? Halimbawa, kung 500 ang wish mo na magkaroon ka, 1,000 ibibigay ko sa kanya. Sabi niya, tama ba yun? Makatarungan ba yun? Pero tingnan mo po, ang sabi nung negosyante na pinuntahan ng anghel, nakaisip siya. Talino kasi. Alam niyo mo ano naisip niya? Sabi niya, daw po, bigyan mo ko, sabi niya naman dito, anuhan mo ko ng angel. I want you to scare me one half to death. Sabihin, takutin mo ko ng kalahati lang sa kamatayan. Sabihin, takutin mo ko hanggang mamatay ako, pero kalahati lang hindi pa siya totally papatayin. Kumbaga, lang. So, anong ibibigay ito sa kapila? Papatayin na, pero mali po yun. So, mali nga yan. Dapat hindi ganyan tayo. Pag may angel, at tinupad ng Lord yung mga prayer natin, hindi dapat ganun ang prayer natin, Dapat ang prayer natin talaga is yung managana pa rin sila, yung kalooban ng Lord sa atin. Kahit ano pong mangyari sa bansa natin, minsan naiisip natin yun, Pero ang gusto ng Lord, maging different ka. Gusto ng Lord maging different yung mga Kristiyano, na hindi na natin i-wish na mamatay sila. Pero syempre, may parusa sila. Kumbaga, dapat daw po, maiba tayo. So verse 10, keep on looking for the future. So kasi nga, kung nararamdaman mo na nangihirapan ka na, tingnan mo yung hinaharap. Diba? Sa verse 11, makikita natin dyan na yun na yun. Alam niyo na yun, di ba? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you
Pero yung Tagalog, sandali. Sapagkat ibatid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo kakasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Ganda po, sobrang ganda. Pero hindi para sa inyo. Hindi, para sa ating lahat yun. Sabi nga dyan, pero ang ganda na sa mga Israelita. Kasi, 70 years. Sasabihin dyan, 70 years kang magsasuffer. Papayag ka ba nun? Maraming paghihintay bago mo makuha yung plano ng Lord sa'yo. Maybe hindi pa ngayon. Kaya nga po, yung sa prayer namin talaga dun sa, may naiinip na sa prayer request ko. So sorry naman po, kasi hanggang ngayon talaga, hindi ko pa alam kung ano ang sagot ng Lord. Kaya continuous po yung prayer natin dun sa number 1. Ano po? 2 taon pa lang. Eh sila nga, eto, pag binasa niyo po, sila ay 70 years. 70 years sila. So sabi ko, Lord, huwag naman po baka hindi makakutan yung titulo ko na. Kaya talaga hindi na pumasok sa isip ko, Lord, huwag naman 70 years. Ano naman, nakaka 3 years na ako, di ilang pa, di ba? Sabi nga din, tingnan natin. Di ba, yung pasasaan at pasasaan ba, makukuha mo rin ang diploma mo. Di ba, pag nag-aaral ka, hala ko, nung nag-aaral ako, wala nang katapusan yung pag-aaral ko. Pero may awa ang Diyos, nakatapos din, di ba? Sa verse 11, verse 10 pala yung isa kanina. Ako na-skip ko siya. Verse 10 yung isa, tapos verse 11 yung yung subalit ito ang aking sinasabi pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabihan sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo. Tutuparin ko ang aking ipinangakong ibabalik kayo sa lupain ibinigay ko sa inyo. Pero buti ang Lord sa kanila, no? Mabuti ang Lord sa kanila kasi sinabi niya yung time span, 70 years. Sa atin kaya. So, yung mga naghihintay po, sa ngayon, hindi natin alam kung kailan tayo mag-aasawa, di ba? Hindi natin alam kung kailan ibibigay ng Lord yung mga prayers natin, di ba? Pero keep on looking on for the future. Kasi ang Lord may promise sa mga Israelita at may promise ang Lord sa atin. Ano po? Kung ano man po ang nangyayari sa bansa natin, sa paligid natin, sa buhay natin, sa pamilya natin, sa pananampalataya natin, patuloy lang po tayo. Kasi may pangako ang Lord sa atin. So verse 11, keep on with God's love, di ba? Sabi nga dyan, kinreate tayo ng Lord, nakakawangis niya, malamang mahal niya tayo. At may reason, at may dahilan kung bakit tayo nandito ngayon sa mundo ito. Di ba? Merong plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Dapat lang, alam na natin ngayon pa lang kung ano yung mga plano na yun. Alam niyo na po ba kung anong plano sa inyo ng Lord? Alam niyo na po ba? Sa mga oras na ito, kung hindi pa natin alam kung ano talaga ang plano ng Lord sa buhay natin, might as well, katulad po ng kanta natin kanina, di ba? Mangusap ka. Siguro hindi natin naririnig talaga yung pangungusap sa atin ng Lord. Pero, kaya ka nandito ngayon, kaya ka nakaupo ngayon dyan, kasi may plano ang Lord sa iyo, di ba? Plano talaga ng Lord na ipanalangin natin silang lahat. Yung mga nasa prayer list natin, plano ng Lord na ikaw ang maging vessel, ikaw ang magbigay ng mabangong sambyo. Diba? Kasi yung mga prayer po natin is an incest patungo sa langit. So, sabi nga dyan, sa verse 12 na tayo, keep your faith in God. So, kahit po gaano mahirap ang buhay, palagi po natin intindihin na ang Lord ay laging nandiyan para sa atin. Di ba? Kailangan lang po nakakonect. Kaya minsan, hindi na natin nakikita yung discernment ng Lord kasi kulang. Kulang na. Di ba? Kaya hindi natin naririnig kasi may kulang. So sabi nga dyan, kailangan po natin palaging nakakapit sa Kanya. Malamang, hindi naman talaga natin alam kung ano yung mangyayari sa buhay natin, kung anong future natin. Yung iba nga, minsan nakatulog. Kinabukasan, hindi na pala nagising. Hindi natin alam. Kaya nga sabi nga yung iba nagaan sila kasi
di ba, more on sa pinagpe-pray natin, yung mga may sakit, na minsan, nasasagot yung prayer. Alam mo ako, nalulungkot talaga ako pag tinatanggal ko na. Yung answer prayer kasi namatay na si ganon. Ang hirap din tanggalin kasi sabi ko, wala. Pero sabi ko nga, sabi ng Lord, di ba? At least tapos na yung paghihirap na. Di ba? Yung, hindi mo naman alam eh. Kahit sabihin ng doktor sa'yo yung mga pinagpe-pray natin na dinadialysis na sila, sasabihin 2 years, 1 year, gano'n, di ba? Pero we still keep on praying on them. Di ba? Kasi nga alam natin na hindi sa atin kumikilos ang Lord. Hindi lang doon sa mismong may sakit kumikilos ang Lord. No? Sa mga nagpe-pray din. Ewan ko nararamdaman niyo ano po. Kasi habang pinagpe-pray natin sila, nararamdaman natin yung presensya ng Lord. Alam mo na, you became the blessed. Na, nagiging paraan ka, nagiging paraan sila para mas lalo kang papalapit sa Lord. Sabi nga dyan, bilisan ko daw, no? Kaya may ko ng kwento ko. So, sabi nga, ang hirap nung hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. Pero sabi ng Lord, at gusto kong lang na intindihin natin ngayong gabi, na ano man po ang nangyayari sa buhay natin. God is still holding you. Meron pong plano ang Lord sa atin. At yun nga minsan, mahirap lang tanggapin yung mga bagay na binibigay sa atin ng Lord. Minsan mahirap tanggapin, pero we need to accept. Diba? Na ito yung pinagkaloob sa iyo ng Lord. Mag-prosper ka. Diba? Mag-ano ka. Kung saan ka dinala ng Lord, dapat pagtutihin mo. Kaya po pag may nangingi sa amin, ewan po, siguro ganun talaga ako. Kasi dahil siguro hindi ako mayaman, ano po. Kasi hindi pera yung ibibigay ko. Kaya mababa yung loob ko pag may nangingi ng yung sa prayer, pag may sakit, saka yung mag-donate ng dugo, ganyan. Pero sa totoo lang, takot po talaga ako sa injection. Pero pag yung motivation mo, ay kasi ang Lord, pinakita niya, pinagaling ka niya. Yung pinag-pray mo, yung mga mahal, kasi naranasan ko po yung dahil yung anak ko lagi na nasa ospital. Kaya ramdam ko yung mga nangangailangan. Kaya pag talagang inano nila, yung sinabi, pahingi ng ganyan, kung kaya mo, ibigay mo. At kung may pagkakataon ka, samahan mo. Kahit hirap ka, ibigay mo sa kanila. Kasi hindi naman yung time din ng ano eh. Ang pinapakita mo doon yung love. Love na meron ng Lord sa'yo. Kasi nagiging grateful ka doon sa binigay din niya sa'yo. Kapag naranasan pala talaga natin yung mga ganong paghihirap, mas madali natin ibigay sa kapwa natin. Amen po ba? So, nabibing emotional. You will seek me and find me. Sabi sa conclusion, 29:13, hiniwalay ko talaga siya. Kasi ito ang ating conclusion. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. God desires to be found by those who seek Him. Dapat daw po passionate yung heart natin. Dapat hindi tayo malayo sa Kanya. Dapat po, lagi tayong nandoon para sa devotion natin sa Kanya. Magkaroon tayo ng deep relationship sa Lord. Kasi kung wala kang kung hindi deep yung relationship natin sa Lord, may inip at may inip tayo sa mga salita niya. So sabi ko nga, pag may seminar, di ba nung nag-seminar kami, pero yung ilang orasyon, makikinig ka, pero hindi ka may inip. Ano po, yung mga nag-aaral sa Bible School, hindi sila naiinip. Kasi, alam mo po yun, nauuhaw talaga. Ngayon ko nararamdaman yung kauhawan sa mga salita ng Lord. So, sabi nga dyan, dapat po, marami tayong yun. Naniniwala naman ako, marami tayong distractions. Di ba? Maraming distractions ngayon sa mundo natin. Kaya minsan, hindi natin siya nasisik wholeheartedly. Pero sabi nga dyan, you will seek me and find me. Lord, bakit pa hindi kita makita? Bakit nga ba yung prayer natin hindi sinasagot ng Lord? Bakit nga ba palaging no yung sagot ng Lord sa mga prayers natin? Bakit hanggang ngayon, nandiyan pa rin tayo, nakautulang? So, sabi nga, dapat po magkaroon tayo ng
committed tayo sa pagsisik sa Kanya. Palagi nating ipanalangin sa Lord na bigyan tayo ng puso na talagang nagsisik passionately sa Kanya. Yung tanggalin niya yung mga distractions na nakahinder. Maraming distractions. Sabihin ko sa inyo, hindi lamang po yung media team ang distractions natin. Diba? Minsan distractions natin yung trabaho. Distractions natin minsan yung love life. Diba? Si jowa kasi, kaya daw mo kapagbasa. Kasi kailangan ko intindihin. So sabi nga, maraming distractions. Pag-iintindi sa mga ibang bagay. Pero sabi nga yan, dapat lagi nating hanapin yung intimacy sa Kanya. Kung wala kang oras sa maghapon, merong gabi, merong madaling araw, ibigay natin sa Lord yung pinaka-para po sa Kanya. Yung walang distractions. Para ma-increase yung hunger natin sa Kanya. So ngayong gabi lang naman po, ang nais ko ipalala sa ating lahat na talagang meron sana akong PowerPoint eh. Gusto ko po sana sabihin nyo na I won't quit, I won't stop, I won't give in. Diba? God's not done yet. He has a plan on me. So sabi nga, ngayong gabi, isusurrender natin lahat sa prayer na ma-flourish tayo. Kasi sa English po yun yung sinabi dyan sa verse 29 to 14 na ma-flourish tayo kung saan tayo dinala ng Lord. Mag-grow ka kahit sa mga mahihirap na sitwasyon. Mag-pray ka na ma-build at mag-grow pa rin kahit na anong situation mo ngayon. Kasi nga po, may pinangako na naghihintay at yung mga paghihirap natin is panandalian lang. So sabi dito, gusto ko rin pong alin dito, dun sa sinabi dito na mag-flourish ka, mag-grow ka kung saan ka nalagay ng Lord. Minsan kahit nasa lugar ka na maghirap, meron kang makikilala, lalo na dun sa mga sa mga kulungan, meron nag-i-stand out po talaga na magbibigay sa'yo ng motivation. Bakit sila ganun? Ang ganda ng mga testimony nila. So, dapat tayong lahat po, maging maganda din ang testimony natin sa Lord. Kasi lahat tayo may assignment. Hindi natatapos yung assignment natin pag na-checkan na. Kasi may kasunod ulit yung assignment natin. Continuous po yung assignment natin. Hindi siya yung, tapos na ako dito sa ganitong challenge. Susunod naman. Pero lang pala yun, step by step. Kaya nga, ang gusto ng Lord, mag-flourish ka. Ang gusto ng Lord, mag-grow ka. Ang gusto ng Lord, sa lahat ng sitwasyon, mag-pray ka. So, ipag-pray po natin ngayon, yun dun sa verse, yung sa doon sa keep on praying even those who hurt you. Yung bansa kung saan ka dinala ng Lord. So, ipag-pray po natin, siguro ang gagawin na lang po natin is individual prayer po, Pastor. Kasi may pray po tayo. So, tayo po muna ng lahat ay tumayo at close ko lang po ito ng isang panahon. Panginoon, maraming salamat po sa mga salita na nakahiling ko rin, Panginoon, na ma-motivate kami, ma-cultivate, Panginoon, yung hunger namin, yung kauhawan namin sa iyong mga salita, sa iyong presensya, O Lord God. Hallelujah, Jesus, Panginoon, maraming salamat po na kahit sa mga pagkakataon, sitwasyon, o lugar na hindi namin pinlano, O Lord God, still nandito kami, captivated by our sins, captivated by all the hindrances, Panginoon. Pero you're still there, Panginoon. Alam namin na may plano ka sa buhay namin. And we will not quit, Panginoon. We will not stop, Panginoon. Patuloy na hawak kami sa iyo. Patuloy na mananampalataya kami, Panginoon. Sa panahon ngayon na kailangan mo ng mga tao na maghahayag ng iyong mga salita, O Lord God. Panginoon, tulungan mo po kami, lahat na narito ngayon, na maging bukas na aklat, bukas na apoy, Panginoon, na magsisilbing
gabay, Panginoon, ilaw, Panginoon, ng sanlibutan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maalay sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magkaroon ng pusong mahabagin sa lahat, Panginoon. Hindi lamang sa mga tao na mapuputi sa amin, Panginoon. Even though sa mga tao na nakakasakit sa amin, Panginoon, na nakakasakit sa amin unintentionally, Panginoon. Tulungan mo po kami na maging mabuting tao, Panginoon. Maging mabuting manggagawa mo, O Lord God. Panginoon, maraming salamat po sa mga salita mo. At katulad ng mga Israelita na nasa Babylonia, alam namin, aalisin mo kami sa lugar na hindi namin ginusto. Aalisin mo kami sa mga sitwasyon na hirap na kami. Alam ko, Panginoon, na sasamahan mo kami sa lahat ng sandali, sa lahat ng pagkakataon ng paghihirap namin sa mundo ito. I know, God, na lahat kami dito ngayon na narito, may dakilang purpose ka, may dakilang plano ka sa bawat isa sa amin, at hihintayin namin ang pagsasamang ito, ang kadakilaan na ito, Panginoon, ay pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Bless us, O Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ngayon po, individual tayo, pero ang una natin yung pag-pray, yung may maglilid na lang, tapos huli na lang yung closing prayer. So pero unahin natin church, country, church, tapos yung family, at saka yung prayer request. Andiyan yung prayer request. Flash yung mga solid. Kasi kailangan na maipag-pray natin. So yung country po, si Tatay Nilo na lang po mag-lead. Country, tapos si Sir Ryan sa church. Country, church, ano ba? Family si Kuya Ed. Tapos yung prayer request, may prayer request pa yun. Mga prayer request natin. Ayan, sino ba? Si Andy, ikaw na lang sa prayer request. Mabasa mo ba? Ha? Ito sa gilid ko mababasa. Tatay mo na lang dito. Tapos closing prayer nila. Closing prayer si Pastora. Pero mamaya na, kasi mag-ano pa tayo. Pagkatas ng natin, prayer, individual prayer. Magsisimula lang tayo sa country, church, family. Church ka, family si Kuya Ed. Maglilid lang po dito, ang individual lang yung sarili nating prayer. Meron maglilid, meron pa rin basta maglilid. Sige po, tayong lahat tayo manalangin sa church po. Si Tatay Tilaw magkaan. Saan? Country pala. Wala po. Country yan. Sa lahat ng pinayari sa bansa natin. Sabay-sabay lang tayo nila. So, close na lang ni Tatay Tilaw sa prayer. Country. Yan ako. Tayo ay yung po manalangin. Huwag namin Diyos na pagpala sa lahat. Sa gabi nito, Panginoon, nilalapit po namin sa inyo ang aming bansa. Panginoon, pagamat sa panahon ito dumaranas kami ng suliranin, mga pagsubok, kung saan ang aming bansa ay dumadanas ng kalamidad, Panginoon, dumadanas ng korupsyon, napakaraming mga pangyayari na ngayon namin nadama, Panginoon, na tunay po na kailanman hindi mo kami pababayaan. Alam ko, Diyos, sa ako'y naniniwala, bawat isa sa amin, na kung patuloy kaming lalapit sa inyo, patuloy kaming magtitiwala sa inyo, patuloy ka namin tataas sa aming mga buhay. Hindi kailanman kami matatakot. Pagkos, bibigyan mo kami ng lakas. Sa gabi nito, dinadalakin po namin, Panginoon, ang aming mula sa aming presidente, sa mga politiko, Panginoon, sa Senado, sa House of Representatives, Panginoon. Panginoon, tunay po na panahon ito, hinigising mo ang aming pamahalaan, Panginoon. Hinigising mo sa mga kasalanan ng mga ginagawa, Panginoon.
O Diyos, dalangin ko na magbago ang takbo ng aming pamamahala, na maging patungo sa iyong nais sa aming buhay, na maging matuwid, alisin ang korupsyon sa aming pamamahala, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na maging sa lahat ng mga politiko sa aming bansa, Panginoon, na magsisi na sila sa kanilang mga kasalanan. Manumbalik sa inyo at mamuhay na ng matuwid, Panginoon. Magsilbi sa aming bayan ng tapat at walang anumang kinikilingan. Maging magkasundo nawa bawat isa. Alisin mo po ang pagkakahati-hati sa politiko, sa politika ng aming mga namamahala sa ating bansa, Panginoon. Hanggang sa presidente, vice-presidente, hanggang sa mga politiko na hanggang pinakamababa na sa aming mga politiko, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ang pagkakaisa at dalangin ko, Panginoon, sa oras na ito, bagamat maraming nais na tumatanggi, Panginoon, sila'y nagkasala sa bandang huli, Panginoon. Sila'y magsusulit sa inyo. Makaligtas man sila sa batas ng tao, kailanman hindi sila makakaligtas sa batas ninyo, Panginoon. Sa takdang panahon ay magsusulit sila sa inyo sila mananagot, Panginoon. O Diyos, dalangin ko na hindi mahuli ang lahat at sila'y makakilala sa inyo ang mga nanunungkulan sa aming bansa, Panginoon. At sila'y muli manumbalik sa inyo na kung saan ang iyong pangako, Panginoon, nandun lagi na kung magsisisi at manunumbalik ang bansa nito sa inyo, Panginoon. Tunay po na pagpapalain mo ang bansa nito, Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin ko na patuloy na kumilos ka nga po sa bawat aming bansa, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, magiging sa dinaranas namin ngayon na kalamidad sa aming bansa, Panginoon, na kung saan maraming namatay o napahamak, nasugatan sa kalamidad, sa lindol na dinanas sa Cebu, Panginoon, sa Visaya, Panginoon. O Diyos, dalangin ko na sila po ay comfort mo, Panginoon. Sila po ay alalahanin mo, Panginoon. Iligtas mo ang aming bansa sa anumang mga kalamidad. Dalangin ko, Diyos, na mga pamilya na may mga nasawi, Panginoon, i-comfort mo sila. Dalangin ko, Panginoon, ang pagkakaisa ng bangsa nito, na kung saan dumaranas kami ng kalamidad, Panginoon, abaging ng pagsabog ng mga bulkan, Panginoon, na kung saan ito yun yan, na sa